nakarinig po ako ng putukan. Ako po ang rumisponde doon sa crime scene, Your Honor. Ako po ang nagsilbing nag-preserve doon sa crime scene para hindi po makontaminate. Preserve kagad. Katagal ang putukan nun. Katagal ang putukan. Anong ginawa mo? Narinig mo putukan. May finishing touches pa nga eh. Tapos yung pak. Tapos later, tahimik. Tapos dandahan, merong pak. Finishing yung mga tao doon sa loob ng sakyan. Pak. Nandoon ka. Ano? Ang pangalan mo? PMSG Nicolas Respicio, Your Honor. Ha? PMSG Nicolas Respicio, Your Honor. How old are you? 36 years old, Your Honor. Saan ka assign? Naka-RPHas po ngayon ako, Your Honor, pero dati sa Solano Police Station po ako. Ito, kahit na senador ako, usapang pulis, huwag ka na magbasa dyan sa pinabit mo. Itago mo yung pinabit mo at mag-usap tayo dito. Yes, Your Honor. Huwag yung prepared na pinabit na abogado mo. Be honest to me. Mag-usap tayo. Nandoon ka sa crime scene nung nangyari. How far were you sa crime scene? Your Honor, kung estimated meters po ng bahay sa may checkpoint, less than 100 meters kasi po yung bahay po namin sa baba po ng highway. Kung nasa labas po ng bahay, hindi po makikita yung mga location ng crime scene kasi po yung highway mataas po. Ka-level po ng highway yung bubong ng bahay namin kaya hindi po makikita yung area. Kakailanganin pa pong umakyat doon sa may hagdan para makita yung highway po. Okay. Pero alam mo na may checkpoint. Your Honor, nung chinek ko po kung may army kasi po sabi nung mother-in-law ko. Hindi, tanong ko. Alam mo may nag-checkpoint doon malapit sa bahay mo? Your Honor, wala pong nangyaring checkpoint that time nung chinek ko po dahil andun lang po sila sa may gilid. Kinakausap po ng barangay Pro President, Your Honor. Kaya nung nakita ko po na kinakausap nila, nagkasyong po ako, nakakilala niya yung tatlong kinakausap po. Kaya pumasok po ako sa loob ng bahay, Your Honor. So, nakita mo nag-usap sila? Yes, Your Honor. Ina-assist po nung President yung tatlo na nakita ko na nasa gilid, Your Honor. Kaya nung nakita ko, nagkasyong po ako na kakilala niya yung mga pulis na yun, Your Honor. Pulis ka eh. Pulis ka. Wala, hindi ka nagdududa na bakit naka-uniform ito, nag-checkpoint tapos ang sasakyan Mitsubishi Adventure. Your Honor, yung sasakyan po nila, Your Honor, hindi po nakikita. May naaninag po na sasakyan doon pero hindi po makita dahil palikong yung highway po, nandun po sa may palikong area yung mga sasakyan. Bale, nung tinignan ko po yung mga tatlong andun sa gilid, based on their armaments, Your Honor, yung best po, katulad po ng mga issue na ginagamit ng pulis. Kaya hindi po ako nagduda na sila nga po ay nagpapanggap na pulis, Your Honor. Saan ka ba assign? That time, Your Honor, I was assigned to Solano Police Station, Your Honor. Solano Police Station. Solano? Yes, Your Honor. So, yung bahay mo, hindi sakop sa area ng Solano? Hindi, Your Honor. Residente po ako doon sa may Kinakaw-Bagabag, Your Honor. Doon po ako nakatira. Bagabag? Yes, Your Honor. So, kahit na hindi yun area of responsibility mo, sa ngalan na pulis ka, you are a police of the Republic of the Philippines. You are a police of the Philippine National Police. Hindi ka dapat madidelimit yung iyong pagiging police doon lang sa area mo. Kahit saan ka, basta within the jurisdiction of the Republic of the Philippines, you can exercise your duty as a policeman, di ba? Yes, Your Honor. Actually po, Your Honor, nung nakarinig po ako ng putukan, ako po ang rumisponde doon sa crime scene, Your Honor. Ako po ang nagsilbing nag-preserve doon sa crime scene para hindi po makontaminate. Preserve kagad. Katagal ang putukan nun. Anong ginawa mo? Narinig mo putukan. May finishing touches pa nga eh. Tapos yung pak. Tapos later, tahimik. Tapos dandahan, merong pak. Finishing yung mga tao doon sa loob ng sakyan. Pak. Yung initial salvo pa lang, anong ginawa mo? Your Honor, nung narinig ko po yung putukan, bali tumakbo po ako palabas ng bahay. Nung pagdating ko po sa may hagdanan, nakita ko po yung family ko na andun pala naglalaro yung mga bata. Kaya inisip ko po sila para hindi po tamaan ng mga ligaw na bala. Pag nung na-safety na po sila, pumunta po ako, nag-proceed po ako doon sa area at inassess ko po yung crime scene. Nakita ko po na masyadong brutal yung ginawa. Tapos papatakbo po yung mga suspect. Kaya sa isip ko, hindi yun actual police operation. Kaya po tinawagan ko po kaagad yung concern station. At ang na-dial ko po is Police Captain Biado, Your Honor. Anong sabi mo doon kay Captain Biado? In-inform ko po siya na may nangyaring shooting incident doon po sa area. Tapos sila po ay papatakas going south direction, Your Honor. However po, naputol po yung aming pag-uusap dahil naputol yung linya. Tapos denial ko po ulit siya, hindi ko na po siya makontak dahil number busy. Kaya noong naisip ko po na baka makalagpas ng Bagabag, tinawagan ko ang nearby station, ang Solano Police Station, at ang natawagan ko po ang deputy namin, si Police Captain Lloyd Guillermo, Your Honor. And then hindi po siya sumagot dahil nasa simbahan daw po siya nung time na yon, kung kaya't yung hotline po namin ang tinawagan ko, at doon po
sinabi ko po lahat ng mga possible description ng mga suspect, pati yung sasakyan nila heading towards Solano para po makapaghanda sila upang mahuli, Your Honor. Anong sabi nung kausap mo sa stasyon nyo? Nasagot po yon ng duty operator namin, si Police Staff Sergeant Barbieto, at base po sa kanya, Your Honor, in-inform niya po yung COP at saka deputy namin. Pagtawag mo, nakaalis na sa crime scene yung mga suspect? Yes, sir. Papatakas na po sila, kaya Patakas. tinawag ko po kagad, Your Honor. So kung nag-responde ka agad yung tinawagan mo, ma-checkpoint nila yung patakas ng mga suspect? Posible po, Your Honor. Posible? Yes, Your Honor. Oh, si OP Solano. Bakit nakatawag pala siya? Good afternoon, sir. Sir, bali ang nag-inform sa akin, sir, is yung PITOC, sir. Actually, yung hotline yung nag-inform sa akin, sir. Kasi yung hotline yung tinawagan niya, sir. Bali, kan naman, sir, yung PITOC namin, sir. Siya yung nag-disseminate na may nangyayaring... Province? Yes, PITOC, sir. Provincial Yes, Tactical PITOC, sir. Operation Yes, Center. sir. So, sino yung natawagan mo, Kwan? Sino yung natawagan mo pala? Sabi mo, natawagan mo yung radio operator nyo doon sa Kwan. Ano pangalan ng radio operator? Police Staff Sergeant Ariel Barbieto, Your Honor. Babrito? Barbieto, Your Honor. Oh, hindi ka sinabihan ni Staff Sergeant Barbieto? Tabi na kayo dyan. Doon ka na umupo. Yan, upo ka dyan na, Chief. Hindi ka sinabihan ng radio operator mo? Na sir, may tawag si Sergeant Kwan, sir, nandun mismo sa crime scene. Na ganito, ganon. Hindi ka sinabihan? Sinabihan naman po, sir. Pero yung una niyang tinawagan kasi, sir, is yung provincial, sir. Bago ako, sir. Para at least isi-disseminate sa mga nearby units na may nangyayari ng abuse, sir. So, na-alerto naman actually dahil kay Sergeant Respicio, na-alerto naman po lahat ng units sa Nueva Vizcaya. So, yun po, nalaman namin na may nangyayaring ambush na po sa area sa Bagabag po. Yun nga lang, yung nag-responde mo, nakasalubong yung biktima, ay yung suspects, hindi naharang. Pero dapat nag-checkpoint kayo doon banda sana para naharang yun. Aside sa mag-respond sa crime scene, meron kayo dapat checkpoint na nilagay. Yes, sir. Nagandak naman po ng checkpoint yung Solano. Considering lang kasi na yung urban center po kasi yung area namin, yung commercial center po ng Nueva Vizcaya. Marami po kasi siyang lusutan actually, sir. So initially po, sir, yung pinakamalapit na checkpoint area, yun po yung pinagkandakan namin ng checkpoint, sir. And considering po kasi na Sunday po kasi nun, sir, tapos karamihan ng dismissal kasi actually ng mga simbahan nun, sir, is 9 to 10, sir. So karamihan ng mga pulis natin doon, sir, is na-deploy sa mga simbahan ng panahon na yun, sir, anticipating yung paglabas ng mga tao. So nung nagkaroon po ng tawag na ganun, sir, yung pinakamalapit na pwede namin pag-establishan ng checkpoint, yun na po yung nag-establishan namin, sir. Hindi man dapat meron kang, di ba, meron kang, ang tawag yan, quick response force na naka-standby palagi. Isopin natin yan, meron kang pwersa doon sa estasyon, makapag-respond pag may emergency. Aside sa mga naka-deploy sa mga simbahan, sa mga usual routinary deployment natin, meron tayong alert team, di ba? Chief of police din ako ng munisipyo eh. May alert team ako naka-standby doon pag maka-react kagad pag may tawag. Wala kang alert team na naka-standby? Meron po, sir. Yun po yung nag-checkpoint, sir, actually. Ay, hindi na yung alert team. Nag-checkpoint sila. Yes, O sir, bakit hindi nila nag-checkpoint, nahuli? sir. Yun nga, sir, maraming labasan naman po kasi yung area namin, sir. Sayang nung pagkakataon. Sana hero kayo. Hero kayo kung nahuli ninyo yon. Yes. Mr. Police Major Anthony Ayungo, sir. Hindi siya apari. Saan No kayo? po, sir. Sa Solano Police Station Solano. po ako, sir. Yes. Mali yung name. Sa Solano. So, Solano ang nag-act, Mr. Chairman. Hindi provincial ang nag-act. Sayang. Kasi after Solano ba, outside of the province na o nasa loob pa rin ng province? Kung nakalusot dun sa checkpoint ninyo sa Solano, kasi sabi mo maraming labasan. Yes, sir. Province territory pa rin, di ba? Nueva Vizcaya pa rin. Yes, sir. Opo, sir. Wala nang ibang kumilos sa province? Meron naman po, At the sir. province level? May, sir, pasok ko na lang po kay Provincial Director namin, sir. Sayang. Kasi kung ano talaga. Pateka muna. Ano ba ranko nyo, sir? Police Major po, sir. Major, Major. Ba't alam nyo yung hinahanap nyo? Si Sergeant Respicio was able to relay anong vehicle? Wala, hindi niya nasabi. Yung initial po kasi, sir, actually is nagkaroon ng ambush. So, Kaya nga. What are we looking for? Anong sasakyan na hinahanap natin? Walang To information follow na na po kasi nangyari yun, sir. Ha? To follow na kasi ng Okay. pagpasa ng information about sa vehicle, sir. Yung description ng vehicle, late na po kasi naipasa sa amin, sir. Sige, okay. Kaya ko tinatanong. Sige, Colonel. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, the report was sent to me. I received it mga 10 o'clock na, sir, ng umaga. So it happens between 9:10 to 9:20 ata yun, yung ambush.
So nung na-receive ko yung report, I asked the SDO, yung SDO ang tumawag sa akin, yung staff duty officer. Sabi niya, sir, meron tayong shooting incident. Sabi ko, saan nangyari? Saglit sir, kukunin ko lang yung tapos i-inform kita. Sinantay ko. So no, tumawag ulit. Sabi sir, 6 ang patay sir. So nabigla ako sir. So sabi ko, activate mo yung dragnet. Sabi sir, activated na sir. So lahat ng station, nagkandak sila ng checkpoint. Ang resulta nga, kaya nga hindi nakalabas ng Bayumbong dahil sa mga checkpoint. So ang ginawa is pumasok sa loob. Ang una pang report doon sa sasakyan na ginamit is pumasok siya ng Ifugao, papasok ng... meron kasi papuntang Ifugao sir, papuntang Manila. So ang report is pumasok dito, then pumasok sa... Kasi ang lamot natawagan na rin, kaya na-block na rin ang lamot. So pumasok dito. So ang ginawa nitong mga inner municipality, nagsit ng checkpoint doon sa loob. So lahat na-concentrate sa loob. So hindi siya nakalabas, pero nung chinek namin yung CCTV, yung report is mali. Dumaan sa Harlika Highway mismo. Ang ano lang doon is hindi siya makalabas. So ang ginawa, pumasok na sa bandang Solano. So hindi rin namin alam kasi walang CCTV sa mga areas na dinaanan kung pumasok pa ng Villa Verde doon sa looban sir. So nag-set up ng dragnet sir, may checkpoint naman talaga. Kaya hindi nakalabas ng Bayumbong. Kasi isa lang din naman yung labasan ng Bayumbong. Isa din yung pasukan ng Bagabag, kapuntang Isabela. Tapos yung palabas ng Ifugao. So lahat po yan sir, na-activate po yung dragnet, tinawagan ko yung PMFC, nag-form sila ng team para mag-search doon sa vehicle na sinasabi. Kahit ano ang gawin ninyo, basta delayed ang reaction, wala pa rin. Kahit Yes, sir. ano kagandang dragnet mo dyan, time is of the essence pagdating sa quick response. Kung binilisan sana ninyo, mas maganda talaga sana, talagang nakuha nyo yun. About yung pagsunog, wala nakapag-report sa inyo, may sinunog sa sakyan dito? Na-report na yun sir, mga 4 o'clock na sir nung tumawag sa akin. Hapon na? Umaga sir, umaga sir. Umaga? Following day na? Yes sir. So, ano yung So, ang understand- description ng lugar na sinunugan? Wala Nasa, tao? nasa ano sir, nasa may palayan sir. Palayan, Yes, walang sir. tao, malayo sa bahay? Likod ng school sir, walang tao sa school sir. Anong taon sir? Anong taon niya? Saan yung nasunog na vehicle? Sa Solano pa rin sir. Yes sir. So ang tingin ko dyan, dahil hindi na makalabas yung sasakyan, sinacrifice na lang na sinunog sir. Kaya, balikan kita. Yes. Solano, naka-put up ng checkpoint. Province, naka-put up ng checkpoint. Tapos, nahanap natin yung sunog na nasasakyan sa Solano pa rin. Yeah, pero interior part of Solano? Interior part, yung barangay na yun? Interior po sir, sa malapit na sa bandang pataas, paakyat na ng bundok sir. Udyawan sir. Okay, thank you. At least, yan, and then yan yung vehicle ni ano na nati-trace natin kay... Abordo. Ayan po yan sir, kasi nung chinik ng forensic unit natin, naka-wielding yung mga chassis number, saka engine number. So meron palang isang number doon sa likod, parang secret number. So hindi nila alam na meron pa palang number doon. So yun yung nagturo kung kanino yung sasakyan na yun. Handaan talaga. Pinagandaan. So, how many minutes nung narinig mo putukan, saka ka nakapagtawag ng responde? Your Honor, katatapos lang po ng putukan yun dahil nung nakita ko po, papatakas na po sila sa, pasakay po sila doon sa may sasakyan. Hindi mo ako katagal ng putukan, katagal, may mga pinising pa eh. Dapat mabilis kang nagtawag, kasi kung nagkatawag ka kaagad, magandang response din nila. Kahit gaano kaganda yung plano nila, yung kanilang dragnet operation, kapag hindi timely yung information, useless yun. Your Honor, on time po yun, Your Honor. Bali nung lumapit po ako doon sa may crime scene, nasa lubong ko po yung crowd. Madami po nagtatakbuhan yung mga driver po dahil na-stuck na po yung mga sasakyan doon. Nasa lubong ko po yung mga Hindi, tao na- nung nag-first putok, saan ka? andun po, Your Honor, nung narinig ko po yung putok, Your Honor, andun po ako sa kusina dahil kasalukuyan po akong nag-prep. Kusina? Yes, Your Honor. Oh, hindi ka na-alarma na may pumutok dyan sa malapit sa bahay mo? Tumakbo po ko agad ako palabas, Your Honor. Kaya lang po naantala po ako dahil yung family ko po nandun sa may tuping. Kaya isinafety ko po dahil baka matamaan po sila ng ligaw na bala. Madamay pa sila, Your Honor. So mga ilang minutes bago yung first burst of fire, bago ka nakatawag sa police station? Actually, Your Honor, natapos na po yung putukan noon. Patakbo na po sila doon sa may sasakyan, Your Honor. Kaya tinawag ko po agad. Kasi yung first call ko po, Your Honor, that was 9:30. Hindi po agad na sagot, na miss call po kay Police Captain Biadoy. Kaya nag-second call po ako. At yun pong second call, yun po yung na-report yung incident. At sinabi ko po na papatakas na sila going Solano. Going Solano, Your Honor. So, Anong armas mo doon sa bahay mo? yung short firearm, Your Honor. Short lang, Yes, Your Honor, yung Glock po. yung Glock. Yes, Your Honor. Hindi ka ba pwede lumabas sa kalsada at tutukan mo ng Glock yung 6 na pumatay doon? Hands up! Police ito! Your Hindi mo Honor, pwede arestuhin yung 6. Ikaw lang mag-isa, Glock lang gamit mo. Your Honor. Taas ang kamay. Ah. Hindi kaya? Dito po kasi ako galing sa... Hindi, tinatanong kita, kaya mo, hindi? Kaya, Your Honor. Tanungin ko yung katapangan mo. Kaya, Kaya Your- mo silang hulihin. Kaya, Your Honor, kasi... O bakit hindi mo hinuli?
Your Honor, malayo po sila, Your Honor. Kasi nag-exit po sila going Solano. Dito po ako sa bandang Pajadi galing, Your Honor. Kung doon po sana ako sa nasalubong ko, that's the time pwede po may pagkakataon po, Your Honor. Pero galing po kasi ako dito, malayo. Kaya Doon po sila nag-withdraw, Your Honor. Dito po ako galing sa kabila. Oo nga, pero kung ako, pulis ko, tapos meron lang akong armas doon na kahit na marami kayo, puputukan ko kayo. Takbuhin talaga. Tsansa ko na ito, maging hero ako. Tsansa ko na ito, makatulong sa mga biktima. Talaga atakihin ko yun. Wala ka. Your Honor, that time po, Your Honor, ang dami pong mga tao na, kung makapapansin po doon sa video, ang dami pong tao doon sa may pinag-extend nila, Your Honor. Kahit po pagpaputok, baka po mga residente po, baka madamay po, Your Hindi Honor. naman, hindi naman papata. Sila ang putukan mo. Alam ka, puputukan maraming tao. Kung magkipagbarilan, barilan ka. But anyway, mga purgan chances yan ninyo. Nandoon ka na sa crime scene. Alam mo kasi, yung attitude ko nung nasa serbisyo ako, sabi ko, maka-inkwento ko lang itong mga ganito. Talagang mamalasin sa akin ito. Talagang gustong-gusto ko talagang mainkwento itong mga kriminal na ito. Yan ang nasa isip ko palagi. Sayang lang. Tsansa na yun. Tsansa na yun talaga. Na magka-medalya ka ng malaking medalya. Kung hinuli mo yun sila. Pero ako lang, nasayangan ako yung tsansa na makatawag ka na mabilis. Sana mabibinilisan mo para nakarespondi ka agad kasamaan mo. But anyway, yes, yes, go ahead. Yung recollection ni Sergeant Respicio na nakita niya yung suspects natin kausap ang isang local personality. Confirm yun? Sa investigators natin? Nakausap na natin yung taong yun? Confirm nga, nakausap nyo na yung sige, okay. Basta nakausap na ninyo yung taong nakausap din. Ano recollection niya? Nakabonet na yung mga taong yun habang kausap niya o hindi? Sige, ikaw man nag-imbestiga. Sige, sagutin nyo. Yes, sir. According to him, sir, hindi pa nakabonet yung isa, sir. Nakabulsa pa lang yung bonnet nung tumutulong siya. And then, nagbonet na lang nung ongoing na yung concert. Identify niya yun, tao na yun. Yes, sir. May pangalan ka na. Nasa stage pa lang kami kung yung identification ng tao, sir. Oo nga, pero mayroon na kayong POI Yes, sir. Yes, sir. as to Yes, that sir. person. Yes, sir. We have, sir. Very good. Sige, Mr. Chairman. Gaya nung sinabi ko kanina, we are seeing progress and Yeah, may we wish our investigators all the best, Mr. Chairman. Yeah, we wish you all the best. Alam ko yung pinaghirapan ninyo yan. So, fight lang ha. Fight lang. Arde, kung anong kailangan na, suportahan mo ha. Anong mga support na kailangan para matapos itong kaso na ito. So, nakita mo yung purgan opportunity mo. Sayang. Sayang. But anyway, ako rin, the same din ang gagawin ko. Kapag narinig ko ng putok, una ko talagang i-secure mga anak ko. Kung nasaan na kayo, putukan niya malapit sa bahay mo eh. Talagang normal instinct natin as father. I-secure yung mga anak natin na nasa labas. Then saka ka nakatawag. Pero dapat binilisan mo yung tawag para wala ka magayang connection doon sa mga perpetrators. Your Honor, malinis po ang konsensya ko. Tsaka na alam po ng mga naging previous COPs ko ang Yan, ugali nakikita po, ko sa Your mata Honor. mo. Alam ko yung taong nagsinungaling at yung taong nagsasalita galing sa puso. Sigurado ako ikaw nagsasalita ng totoo. Satisfied ako sa mga sagot mo. Yes, Your Honor. Kahit na hindi Thank ka you, Your gumagamit ng affidavit mo, galing sa puso yung mga sagot mo eh. So, I can confirm. Ha? You consider me as an expert pagdating sa ganun, profiling ng pagsasabi ng tao, lalo na yung pulis magsasalita. Konfirmado ko na totoo yung sinasabi mo. Hindi kita hinahanapan ng atraso dito. Nasasayangan lang ako sa oportunidad. Di ba? Oportunidad mo sana na makatulong doon sa mga biktima. Oportunidad na talaga yun, makatulong. At baka ma-spot promotion pa. I will ask PNP spot promotion ka kung nag-click yung tawag mo dahil mabilis yung reaction. Okay? Your Honor. Yes, Your Honor.